Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas. Sa pulsa CCTV, pati simbahan hindi sinanto ng mga kawatan. Mga tanso, sinikwat. Isa pang magnanakaw! Hoy! Kuha! Palpak na akyat bahay na uwi sa habulan. Sa mga mahilig naman diyang mag-videoke, lalaking sintonado, ginilitan ng natulig na kaibigan. Kalbaryong baha, mga taga-Navotas umaaray na sa perwisyong dulot ng bumigay na pader sa ilog. Habagat magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Low pressure area, magiging bagyo kaya? Eto na nga. Philippine adaptation ng hit K-drama na It's Okay Not to Be Okay, malapit nang mapanood dito sa TV5. Kalbaryo pa rin ang dulot sa mga residente ng Gumuhong River Wall sa Barangay San Jose sa Navotas. 7 taon na raw itong nirereklamo dahil nakitaan ng bitak pero wala namang umaksyon. Live mula sa Navotas sa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Ian, kumusta ang sitwasyon dyan? Julius, ngayon nga naglatag na ng mga sandbags na makikita nyo dito sa aking likuran yung mga tauhan ng Navotas LGU. Yan ay para hindi na makadaloy pa yung tubig patungo sa residential area. Sa drone video ng News 5 makikita ang lawak ng pinsala sa Gumuhong River Wall sa Barangay San Jose, Navotas. Para mapigilan ang pagpasok ng tubig sa barangay, hinarangan ito ng plywood at tinadtad ng sandbag. Gumuho ang river wall kasabay ng high tide. Kumpara kahapon, mas bumaba na ang tubig sa lugar. Kaya naman ang ilang residente bumalik na sa kani-kanilang mga bahay. Si Teresa Abasola, emosyonal na ikinuwento ang nangyari. Kasi dati, yung bahay namin saka yung pader is magkahiwalay. That time na yun. Yung time naman na itong 28 ng umaga, napansin ko dumikit na po siya. Tinutulak na po siya unti-unti. Nung pagkalabas ko, yung bato na nandito po is bumabagsak na siya. Pero yung 2 aso ko nga po, namatay sila. Reklamo ng ilang residente, 2018 pa nagsimulang magkaroon ng bitak ang naturang pader pero walang ginawang aksyon ng shipping company na nagpagawa ng river wall. Kakausapin daw yung may-ari. Sabi naman sa City Hall, gagawan daw ng paraan. Napakatagal na. Ganito na nga yung sitwasyon ng gumuhong pader dito sa ilog sa Barangay San Jose sa Navotas. Kung makikita nyo sa aking likuran, naglatag muna ng mga temporary na sandbag yung mga tauhan ng local government para daw maibsan muna yung pagdaloy ng tubig. Dahil kitang-kita nyo kung gaano nakataas yung tubig dito sa ilog, siya naman yung pagbaba ng lupa dito sa lugar. Kaya kung sakali daw na magkaroon uli ng high tide, ang pangamba nila, baka lampas tao na naman daw yung magiging pagbaha. Ang Navotas LGU naman, nakausap na raw ang pamunuan ng shipping company at nangako raw itong sasagutin ang pagsasaayos ng pader. Julius, bagamat may mga residente na nagsipagbalik na sa kani-kanilang mga tahanan, may 70 pa rin na mga pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa evacuation center. Dagdag pa dyan, nang nakausap natin ang Navotas LGU kanina, sinabi rin nila na posibleng i-relocate nila yung ilang mga tahanan dito para daw magawa na kagad yung reconstruction ng pader dito. Yan muna ang latest mula dito sa Navotas. Julius? Maraming salamat, Ian Suyu. Nasa kote ang pumalpak na magnanakaw sa Davao del Norte. Nabisto siyang inuutusan at ginugoyo ang isang bata para ilabas ang mga gamit sa isang bahay. Yan at iba pang nakawan sa Frontline Report ni Faith Del Mundo. Hoy! Hoy! Kuana! Nagkahabulan ang 2 lalaking yan sa Tagum City, Davao del Norte. Ang lalaking nakasando na hila pa ang damit nang hinahabol niya. Ang tumatakbong lalaki, tumatakas pala matapos manloob sa isang bahay. Sa huli, nadampot ng mga pulis ang magnanakaw. O kana siya! Ikaw, Jude! Ikaw ang nagtawag sa akong anak!
Base sa investigasyon, pinasok ng suspect ang bahay kung saan tinawag ang batang anak na may-ari saka inutusan ang ilang gamit at ibigay sa kanya. Yun nga lang naaktuhan siya ng may-ari ng bahay. Palusot ng suspect, nakikipaglaro lang siya sa bata. Sa Caloocan City, nakunan sa CCTV ang isang magnanakaw na nasa kusina ng bahay. Binuksan niya ang kahon na nasa ibabaw ng refrigerator at pinagdadampot ang mga relo na nasa loob nito. Inalog niya pa ang isang bag kung may laman. Inilagay niya sa kanyang bulsa ang mga nakuhang relo. Maya-maya, tumahol ang aso at nagising ang may-ari. Agad tumakas ang suspect na dumaan sa bintana. Nakapagsumbong ang residente sa mga pulis kaya agad nahuli ang kawatan. Nabawi ang mga relo na nagkakahalaga raw ng 11,000 piso. Sa investigasyon ng pulis, napag-alam ang kapitbahay ng biktima ang magnanakaw. May record na raw ito sa barangay ng talamak na pagnanakaw. Aminado ang suspect sa pagnanakaw, lalo't wala raw siyang trabaho. Nagkasakit pa ang anak niya. Maharap sa reklamong robbery ang suspect na nakakulong na ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Tinanggalan ng timer ang ilang traffic lights sa Metro Manila. Pero nilagyan ito ng sensor para mag-adjust ang traffic light depende sa dami ng sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Napansin nyo ba na ganito na ang mga traffic light sa mga pangunahing intersection sa Metro Manila? Kumukurap ang green light. Hindi yan sira ha? Dahil iyan na ipinalit sa mga countdown timer sa mga MMDA-operated traffic lights. Ayon sa MMDA, nakakumpleto na ang paglalagay ng ganyang traffic light sa 96 intersection sa Metro Manila. Para raw hindi malito mga motorista kung malapit ng mag-red light, kukurap ng 5 beses ang green light bago mananatili ng 3 segundo sa orange o warning light sa katuluyan titigil. Pero hindi ito basta traffic light. May mga sensor ito na nakalagay sa ilalim ng kalsada. Sa sistemang ito, kahit hindi pa tapos ang nakaprogram na 1 o 2 minuto, agad nang magre-red signal sa isang lane kung ma-detect ng sensor na wala ng sasakyan dito at mas marami na sa kabilang direksyon. Ayon sa MMDA, tinanggal nila yung countdown timer sa mga traffic lights sa halos 100 major intersections dito sa Metro Manila. Ibig sabihin, yan yung mga malalaking kalye na pinangangasiwaan ng MMDA at hindi pa kasama dyan yung mga looban kung saan na nangangasiwa naman ay mga lokal na pamahalaan. Layo ng proyektong ito na mapabilis ang trapiko, pero ang mga motorista hindi raw komportable. Mas gusto raw nila yung timer para nakikita kung ilang segundo ang natitira. Ay, iba talaga yung may number. Iba lang wala. Maganda pag may number para makabantay kami sa stop na. Pag gano'n na, maabutan kami sa gitna, dali kami. Mas gusto namin yung mayroon para alam namin yung paano pag-stop kasi ito po hirap na hirap namin. Wala pang tugon dyan ng MMDA. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Lunes. The long wait will soon be over dahil malapit nang mapanood sa Free TV ang pagbabalik serye ng nag-iisang diyosa na si Anne Curtis. Opo mga kapatid, Anne is so back bilang si Emilia Hernandez sa Filipino adaptation ng hit Korean series na It's Okay to Not Be Okay. Kasama ring bibida riyan sina Joshua Garcia at Carlo Aquino. Iikot ang kwento ng serye kay Emilia, isang sikat na author na matindi ang antisocial tendencies. Kung paanong masasali ang mga character ng magkapatid na sina Patrick at Matthew sa buhay niya, abangan natin sa TV premiere ng It's Okay to Not Be Okay coming soon this July. Susunod, lalaki sa Misamis Oriental, ginilitan ng kaibigan dahil lang sintunado. 50 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila, aprobado na. At ang trending na Idol Kids Philippines, nagsimula na. Mga batang contestant nagpasiklaban. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa huling araw ng Hunyo, formal nang nanumpa ang mga nanalong opisyal nung nakaraang eleksyon. Nasa frontline na balitang iyan, si Laila Pangilinan. Nanumpa na ngayong araw ang mga bagong opisyal sa Quezon City. Kabilang si Mayor Joy Belmonte. Ito na ang ikatlo at huli niyang termino bilang alkalde ng lungsod. Nanumpa rin ang aktor na si Arjo Atayde bilang 1st District Representative. Kasama niya ang kanyang misis at dabarkads na si Maine Mendoza, pati ang kanyang mga magulang. Nanumpa rin sina Aiko Melendez at Alfred Vargas bilang District 5 Councilors. Nag-oath-taking din ngayong araw si San Juan City Mayor Francis Zamora para sa ikatlo at huli niyang termino. Sa Malabon, nanumpa na rin si Mayor Jeannie Sandoval at Vice Mayor Edward Nolasco. Habang sa Ormoc City, nanumpa si Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Kasabay niyang nanumpa ang kanyang misis na si Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez. Sa Baguio, nag-oath-taking na rin si Mayor Benjamin Magalong para sa kanyang ikatlo at huling termino. Nanumpa rin ang kanyang bise na si Faustino Olowan at iba pang nanalong opisyal. Formal na ring nanumpa bilang bagong gobernador ng Cebu si Pam Bariccuatro. Ang pinalitan niyang si Gwen Garcia. Hindi nagpakita sa huli niyang flag raising ceremony kaninang umaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Para sa mga kapatid nating nagtatrabaho sa Metro Manila, aprobado na ang 50 pesos na aumento sa inyong arawang sahod. Ayon sa DOLE, mula sa dating 645 pesos, magiging 695 pesos na ang daily minimum wage sa non-agriculture sector. Para naman sa mga nasa sektor ng agrikultura, ang dating 608 pesos magiging 658 pesos na. Katumbas yan ng dagdag na 1,100 pesos hanggang 1,300 pesos na dagdag kada buwan. Epektibo sa July 18 ang dagdag sahod. Higit 1 milyong minimum wage earners daw ang inaasahang magbebenepisyo rito. Aminadong nasaktan at nalungkot ang social media personality na si Rendon Labador nang malamang tinanggal siya sa fitness program ng PNP. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Nitong Hunyo lang ng pangunahan ng fitness vlogger at social media personality na si Rendon Labador ang fitness program ng Police Community Affairs and Development Program. Sabi pa nga ni Rendon noon, tawagin niyo akong pambansang coach ng kapulisan. 93-day fitness challenge ang ikinasa niya pero isang araw pa lang tinanggal na siya sa programa. Ilang araw ding nanahimik si Rendon at ngayon aminado siyang nagulat at nalungkot sa nangyari. Siyempre, masakit sa akin yun na tanggalin ng PNP. Kasi isang araw pa lang kami nagka-training, tapos wala man lang nagsabi sa akin, nakita ko na lang sa news trending na tinanggal na pala ako. Pero pagilino ni Rendon, wala siyang sama ng loob sa pulisya. Muli rin niya iginiit na libre ang kanyang serbisyo at pagtulong sa PNP, lalo't ito rin daw matagal na niyang ginagawa. Actually, ang kinakasama po ng loob ko, maganda yung intention ko, tas parang napasama pa ako. Yun lang naman sa akin. Pero again, syempre, hindi ito para sa personal na damdamin ko. Hindi ito personal. Hindi naman daw kontra si Rendon sa pinatutupad ngayon ng PNP na police techniques bilang kapalit ng kanyang sinimulang programa. Hiling lamang niya, ang gusto ko lang pong sabihin na sana consistent sila. Importante po yung consistency. At pinaka-importante, magbawas ng kanin. Tsaka inom. Sa huli, suportado pa rin daw ng social media influencer ang programang pagpapapayat ng mga pulis. Bukas din daw si Rendon sakaling maisipan ng PNP na hingin muli ang kanyang tulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, sumabak na sa kantahan ng mga kiddie hopefuls sa pagsisimula ng kanilang journey sa Idol Kids Philippines. Ang ganda ng quality ng boses mo. Saan mo kinukuha yan? I'm excited to hear you. Parang ako nakikita ko hanggang dulo eh.
Episode 1 pa lang, nakakaintriga na ang mga komento ng idol judges. Pero kahit gaano ka-powerhouse ang mga idol judge, lumalambot din sa sobrang pagka-cute ng mga kiddie hopeful. Pero dahil kompetisyon pa rin ito, may mga hindi rin pinalad at maagang nagpaalam. Mas marami pang kwento, kulit at kantahan ang ating mapapanood sa Idol Kids Philippines. Samahan natin sa kanilang idol journey ang kiddie hopefuls tuwing weekend dito po sa TV5. Susunod, Senator Risa Ontiveros naglapag ng mga patunay na hindi siya nanuhol ng testigo sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. At pati ba naman ang loob ng simbahan, pinagnakawan, nakuhanan pa sila ng CCTV. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naglapag ng mga ebidensya si Senator Risa Ontiveros para kontrahin ang mga akusasyon sa kanya ng bumaliktad na testigo sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. We will fight back. Desidido ang kampo ni Senator Risa Hontiveros na magsampa ng kaso matapos lumabas ang video ni Michael Maurilio o alias Rene. Siya ang bumaliktad na testigo kaugnay ng umano'y pang-aabuso ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Sa inilabas na video ng social media account na Pagtanggol Valiente, sinabi ni Maurilio na binayaran at tinakot siya ni Hontiveros na magsalita laban kay Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Pinatunayan ni Hontiveros na hindi totoo yan base sa mga inilabas niyang screenshot ng mensahe umano ni Maurilio. December 2023 nang mag-email siya sa opisina ng senadora para sabihin gusto niyang tumistigo laban kay Kibuloy. Ilang beses pa raw nangulit si Maurilio sa opisina ni Hontiveros matapos nito. Nasaan dyan ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. Sinungaling na nga nang haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Si Maurilio din daw ang nanlaglag sa mga Duterte. May patunay din si Hontiveros na si Maurilio ang nanghihingi ng pera sa kanilang opisina pero hindi raw sila nagbigay. On February 7, 2024, he was the one who asked us for money. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos. That is a lie. And he knows it. Sinabi na rin daw noon ni Maurilio na may mga nangungumbinsi sa kanyang baliktarin ang kanyang testimonya kapalit ng malaking halaga ng pera. Nitong Hunyo, nag-message daw muli si Maurilio sa kampo ni Hontiveros. Humingi siya ng saklolo dahil na kidnap umano siya at itinatago sa Glory Mountain. Nireport naman daw ni Hontiveros ang sumbong ni Maurilio sa Davao Police. Pero habang inaaksyonan ito, bigla naman daw lumabas ang viral video ng testigo na binabawi ang kanyang testimonya sa Senado. Hindi pa alam ng senadora kung sino ang nasa likod nito. Pero sa tingin niya, lalong lalakas ang findings ng Senate Committee on Women and Children sa kaso ni Kibuloy. Sinabi for one ni Attorney Torreon na hindi daw sila. So sino? Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil di tulad nga namin na kompleto ang mga resibo, yung iba sa 13 pang witness na yon ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihing handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran. Matatanda ang ibinahagi ni Senator Bato de la Rosa ang video ni Maurilio. Sagot ni Hontiveros dyan, kaming mga senador, dapat nag-share kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. O tulad ng mga AI-generated video. Magsasampa ng kaso si Hontiveros sa NBI sa Miyerkules laban sa mga naglabas ng video kabilang si Maurilio. Pinag-aaralan din nila ang pagsasampa ng kasong kriminal. To those behind this, you don't scare us, but you
should be scared of the truth. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nag-extend ng isa pang taon sa Los Angeles Lakers si NBA superstar LeBron James. Sakaling matuloy, si King James ang kauna-unahang player na nakapaglaro sa loob ng 23 seasons. Mauungusan na niya ang kapwa NBA icon na si Vince Carter. Kasalukuyang nagpapagaling si LeBron sa knee injury at nakasama na ulit sa training. Susubukan niya uli na maiuwi ang ikalima niyang NBA championship kasama ang Lakers. Yan muna ang latest sa Frontline ng sports. Ako po, si Aimee Hernandez. Susunod, mga magnanakaw sa pool sa CCTV, pati simbahan hindi sinanto. Lalaking sintunado kumanta, ginilitan ng kaibigan. At finale parade ng hit series na Squid Game sa South Korea, dinumog ng fans. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pati pa naman simbahan hindi sinanto ng mga magnanakaw sa Quezon City. Tinangay nila ang mga tanso mula sa aircon. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Kita sa kuwang ito ng CCTV, nabuhat na tatlong lalaki ang mga copper tube o tansong tubo sa barangay Bungad, Quezon City. Ibinaba nila ito mula sa isang tricycle at nilagay sa gilid ng kalsada. Ang mga copper tube na yan, linakaw pala nila sa compound ng isang simbahan. Kinuha nila ito mula sa mga air conditioning unit sa compound. Nakita ng isa sa mga empleyado ng simbahan ang CCTV footage ng pagnanakaw. Kaya naisumbong ito sa mga otoridad. Nagsagawa ng manhunt operation ang mga pulis. At dito, naaresto ang tatlong suspect. Nakumpiska ang tricycle na ginamit ng mga suspect. Pero hindi na nabawi ang mga ninakaw na copper tube. Inaalam pa ng mga otoridad kung may grupong kinabibilangan ang mga suspect. Lalo't lahat sila'y may record na sa mga pulis. Itong mga suspect, mayroong mga previous cases ng robbery, robbery akyat bahay, as violation ng 10591, yung barel. Yung isang suspect po natin, nahuli na rin siya sa section 11 ng 9165 ng Anti-Illegal Drugs. Todo tanggi naman ng mga suspect na nagnakaw sila mula sa simbahan. Hindi ko magagawa yun. Pinaralan po ko ng mga pasahero ko na hindi ko kilala. Sir, wala po akong kinalaman dun, sir eh. Kasi po, ako po yung may-ari ng tricycle talaga. Pinapabiyahe ko lang siya. Hindi po ako dun kasama po. Wala po talaga po akong alam dun. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline. Hannibal Talete, News 5. Ito pa ang pagnanakaw, tinangay ang dump truck ng munisipyo sa Marilao, Bulacan. Ang suspect na pagalamang empleyado ng lokal na pamahalaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa may papark? Sige. Yan ang mini dump truck ng munisipyo ng Marilao na kinarnap na makailang ulit pang ibinenta. June 13 nang makuna sa CCTV ng munisipyo ang pagdaan ng dalawang lalaki papunta sa garahe na naturang truck. Ilan saglit pa, ninakaw at minaneo nila ang isang dump truck na nakitang palabas ng parking. Base sa investigasyon, ang nakaw na truck ibinenta ng mga kawatan sa San Mateo, Rizal. Unang buyer, nakuha ang truck sa halagang 100,000 pesos. Ang nakabili, naging reseller. Pineke niya ang official receipt at certification of registration sa kamuling ibinenta ang truck sa halagang 400,000 pesos. Pero walang nakabili nito dahil sa pamamagitan ng backtracking ng Marilao Police. Natuntun na ang huling buyer. Nabawi sa kanya ang dump truck. Napag-alaman namang utility helper ng munisipyo ang suspect sa pagnanakaw. Kasabwat niya umano ang kanyang asawa
pinsan at isa pang lalaking kasama niyang nakunan sa CCTV. Tinutugis na sila at maharap sa reklamong carnapping. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sugatan ng 4 na rider matapos magkarambola ang kanilang motorsiklo sa Davao City kahapon. Pinabagtas ng 5 motor ang National Highway sa Barangay Los Amigos nang biglang pumreno ang naunang motor. Nasagi nito ang kasunod na motor sa kasumemplang. Sunod-sunod namang natumba ang 3 pang motor. Tumilapon din ang mga rider. Base sa investigasyon, pauwi na sana ang 4 na magbabarkadang rider nang maaksidente sila. Wala namang ibang motoristang nadamay. Patay ang isang lalaki matapos gilitan ng kanyang kaibigan sa Barangay Lobok sa Misamis Oriental. Ang dahilan ng suspect, nainis siya sa biktima dahil sintonado raw ito kumanta. Paulit-ulit pa raw itong kumanta sa videoke, dahilan para magpanting ang tenga ng suspect. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa tunay na motibo sa krimen. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang suspect. Sa ibang balita naman, mag-a-apply bilang susunod na ombudsman si Justice Secretary Boying Remulla. Marami raw kasi siyang pwedeng iambag sakaling mapili para sa posisyon. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla na mag-a-apply siya bilang susunod na ombudsman. Maabakante ng posisyon sa July 27 kapag nagretiro si Ombudsman Samuel Martires. Isusumite raw ni Remulla ang kanyang application sa Judicial and Bar Council sa Biyernes. Ang JBC ang magpapasa naman ng shortlist ng mga pwede maging susunod na ombudsman. Sa listahang yan, pipili si Pangulong Bongbong Marcos. Kapag napili si Remulla bilang ombudsman, magkakaroon ng bagong kalihim ang Department of Justice. I think that we're solidly organized here, and it can stand on its own if the succession is okay. I think that I have a lot to offer there. Nagpaalam naman daw si Remulla kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang desisyong mag-apply bilang ombudsman. Wala pang reaksyon ng palasyo. 2028, hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Nagsalita na ng tapos si Pasig Mayor Vico Soto. Wala raw siyang balak tumakbo sa anumang posisyon sa 2028 elections. Sa kanyang inauguration ceremony para sa ikatlot huli niyang termino bilang alkalde, may mensahe si Mayor Vico sa mga nakalaban niya nitong bilang Pilipino 2025. We extend a hand of peace, we extend a hand of unity. Ngunit, kailangan may managot sa mga krimen na naganap. Una na po dyan, nag-viral lang yung building permit na yan pero hindi naman yan yung talagang problema. Yung bilyon-bilyong piso ng buwis na utang ninyo sa nasyonal at lokal na pamahalaan, bayaran ninyo. Ang ilang tumakbong presidente noong 2022 national elections, mayor at senador na ngayon. Sa Maynila, opisyal na nagbalik bilang alkalde si Isko Moreno matapos talunin sa 2025 elections ang dating katandem na si Mayor Hani Lacuna. Ang unang agenda ni Mayor Isko, ang problema sa basura sa lungsod. With the situation few weeks ago and the past days, plus today, talagang sasabog ang Maynila. Sa baho, sa eyesore, at higit sa lahat, panganib na dulot ng basura sa kalusugan. Hanggang madaling araw, hanggang gabi, hindi titigil ang syudad ng Maynila hakutin ang basura. Magiging abala na rin sa pagiging mayor ng Naga City si dating Vice President Leni Robredo. Wala raw muna sa isip niya ang pagtakbo sa 2028 elections. Kabilang sa prioridad niya ang pagsasaayos ng mga infrastruktura sa Naga City. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Patuloy nating binabantayan ito pong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pa ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 930 kilometers east ng Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, nasa medium o katamtaman ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Ibig sabihin po dyan, in the next 24 hours, hindi pa po ito nakikitang maging bagyo ng Pag-asa. Pero beyond that, tataas po ang possibility nitong maging isang ganap na bagyo. If ever yan po ay maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, yan po ay tatawaging Bagyong Bising o ang ating pangalawang bagyo ngayong taon. Sa kasalukuyan, ito po ay hindi natin nakikitang maglandfall or tumama sa lupa. Yan po ay magtatagal dito sa may East Philippine Sea at posibleng pumunta dito sa katimugang bahagi ng Japan. Pero habang umakyat po yan at patuloy ang paglakas,
Yan naman po ang magpapalakas ng habagat o southwest monsoon sa mga susunod na araw. Kaya hindi pa po titigil ang epekto ng habagat. Magpapatuloy po makaka-apekto yan sa ating bansa sa buong linggo na po yan. Dahil po sa ating habagat, asahan po natin ang posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorm sa malaking bahagi po ng Mindanao. Kasama na po dyan ang Visayas, lalong-lalo na ang western section nito, maging dito sa Mimaropa, Calabarzon, lalong-lalo sa area ng Cavite at Batangas. Kasama na rin po dyan ang Central Luzon, lalong-lalo na sa areas ng Zambales at Bataan, maging dito po sa Metro Manila. Yung trough naman o extension ng binabantayan nating low pressure area ay nagdadala po ng mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan dito sa areas ng Bicol Region, Quezon, kasama na po dyan ang area ng Aurora. Dito nga sa Metro Manila, yung ating mga pagulan ay epekto po ng habagat. Bukas, although minsan sumisilip naman po yung ating araw at nagpapakita po ang ating araw sa mga papasok ng opisina, trabaho at eskwela, ugaliin pa rin po ang pagdadala ng payong. Dahil mataas po ang ating tsansa ng pagulan bukas, lalong-lalo na pagsapit ng tanghali hanggang hapon at magpapatuloy pa po yan hanggang gabi. Again, maghanda po tayo sa mga posibleng pagulan at mag-ingat tayo if ever meron tayong mga nararanasang thunderstorms. Yan po munang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa inyo. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, nag-umpisa na ang final game. At sa final season ng hit Korean series na Squid Game, nagtipon-tipon ang fans sa isang pangmalakasang finale parade. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. The Squid Game fever is all over Seoul. Mula sa pink guards, recruiters, players in their uniform with the iconic number 456, ang higanting piggy bank, pati na ang deadly dolls na sina Yonghee at Chosu. Lahat ng elements ng hit K-series na yan present sa finale parade. Ang bonggang parade na yan sa Seoul at Gwanghwamun Plaza, dinaluhan ng libu-libong Squid Game fans from all over the world. In celebration, of course, sa finale ng seryeng itinuturing na cultural phenomenon ng Korean content. Ang finale event, mala-reunion din ng mga karakter na minahal, kinainisan at iniyakan sa Squid Game simula season 1. And no finale will be complete kung wala ang stars ng show. I believe that this work, it's going to be part of history. It's such an honor that I got to take part in such a work of art. I'm just grateful. I think it's finally hitting me that the finale is here. Since its first season noong 2021, pina-experience sa Squid Game ang mga tradisyonal na larong pambata ng Korea. Pero deadly version dahil nga sa malaking papremyo. Ang Squid Game rin ang isa sa mga non-English series na talagang pinanood globally. Umabot lang naman sa halos 600 million views ang combined numbers ng Season 1 at 2. Ang third at final season naman ay napapanood na rin ngayon sa Netflix. I've been giving the series my everything. So honestly, thinking that it is over is quite bittersweet. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, bukod po sa free TV, tuloy-tuloy pa rin ang drama watching sa Signal Play app with the launch of Signal Play Microdrama. Available na sa app ang mga Signal Originals na I See You, My Father's Last Wish at Three Queens and a Baby in a vertical drama format. Kaya sakto po yan sa panonood nyo using your mobile phones. Wala nang dahilan para ma-miss ang mga eksena sa I See You with our very own Good Morning Kapatid star Dimples Romana. Bibida rin si kapatid star Dylan Menor sa My Father's Last Wish. Comedy with a heart naman ang hatid ni na Christian Bables sa Three Queens and the Baby. Ilan lang po yan sa mga premium shows na mapapanood nyo sa Signal Play app. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw nito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline.
Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.